Okay na. Di ba? Ano ang pangalan yan? Masulatan niya. Alright, ayan na. Play na to. Sure. Ay, muli po mag-invite po kami sa inyo every Wednesday po, 4 p.m. to 9 p.m. Narito po ang Heart Journals Family or Barkada sa Coco Bistro, loob po mismo ng Quezon City Memorial Circle. Huwag po sa labas, baka po kayo ma-aksidente. Alright, ayan, maraming salamat po sa ating mga bisita. Kain lang po kayo. Order lang po. Order lang po. We accept senior citizens ID and persons with disability ID para po makalisan kayo ng 20%. Hintay lang po natin yung siniset up lang po natin yung Yes. music. Upon research kanina, nag-search ako kung bakit bistro. Bakit? Bistro pala is maliit na restaurant. Yes. So, ang pagkaranahan dito kasi sa bistro, Coco Bistro, meron po silang advocacy na din, katulad ng Heart Journals. So, tumutulong po sila sa mga magsasaka ng kopra or ng buko, ng mga buhok. So, may mga produkto po yung magsasaka na yun na kapag bumili po tayo, ay may portion doon ng proceeds na napupunta po sa kanilang mga organization. So, ang ganda naman, di ba? Yun. Kaya naman, ito na, pasok na. Nagsisimula na ang ating kwento. Ang kwento natin ay tungkol sa isang college graduating student na naman na tinataya lang naman yung kanyang mahal. So, alamin natin kung bakit at anong kwento ni Nicole. Hi, Nicole. Dear DJ RJ Bopito at sa buong HJ Barkada, kamusta po? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalan na Nicole. Isa po akong college student at graduating na ako ngayon. Gusto ko lang pong i-share ang kwento ko tungkol sa isang tao na magpahanggang ngayon ay gumugulo sa aking isip at hindi ko makalimutan. Isang tao na tunay na nagmamahal sa akin, ngunit kahit kailan ay hindi ko nagawang ipaglaban. Nakilala ko siya dahil isa siyang dating kaibigan ng pamilya. At bata pa lang ako ay nakikita ko na siya na padalaw-dalaw sa bahay. Kaibigan siya ng papa ko pero mas bata siya kaysa sa papa ko. Siya si Kuya Johnny, ang taong nagpaunawa sa akin na walang kinikilalang edad, ang pag-ibig. Kailangan magkalayo
tunay ang pagsinta. Puso sa puso ang nag-uusap, puso sa puso ang nagtatakda. Ikaw at ako, tayong labang dalawa, ang nakatadhana. Panahon na lang ang magsasabi kung ika'y muling magkakapiling. Patuloy pa rin na maniniwala na tayo'y magkikita pa, dahil puso sa puso ang nag-uusap, puso sa puso ang nagtatakda. Ikaw at ako, tayong dalawa, ang nakatadhana. Ikaw at ako, tayong dalawa, ang nakatadhana. Nalagita pa lang ako nang una kong makita si Kuya Johnny sa bahay namin. Binisita niya si Papa at nag-inuman sila noon sa bahay. Isang businessman si Johnny at may shop siya na pag-aari. Doon madalas nagpapaayos ng motor si Papa at ang totoong kuya ko na si Benji. Bata pa lang ako ay nakakatawag na ng pansin si Kuya Johnny sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero kumakabog-kabog ang dibdib ko tuwing nakikita ko siya na dumadalaw sa bahay. Kaya lang, noong mga panahon na yon ay hindi ko pa maintindihan ang nararamdaman ko. Kaya madalas, kapag nasa bahay si Kuya Johnny, ay hindi ako nagpapakita at nagtatago ako sa aking silid dahil natatakot ako na makisalamuha sa kanila. Nang mag-high school ako, bigla na lang hindi na nadadalaw sa bahay si Kuya Johnny. Ang sabi ni Papa ay mas naging busy raw siya sa kanyang mga inaasikasong negosyo. Kaya hindi na siya nakadadalaw. Matapos ang ilang taon, naging ganap na akong dalaga at graduating senior high school. Doon ko muli nakita at doon ko muli naramdaman ang kabog sa dibdib ko. Dahil muli kong nasilayan si Kuya Johnny. Nang ipakilala siya sa akin ng isang classmate na common friend pala namin. Puso ko ikaw lang ang bahala ka. Pilitin mong limutin ka ay hindi ko magagawa. Parang alitin mo isip at ang dami ko. Gusto kita at ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Hindi na malambing pa,
Ang mo sadya, pag-ibig ko ito'y na magpapagod pa. Kahit sabi na mali ako, alipin mo, bihag mo, ako'y iyong kung pag-ibig ang pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Sabihin na mali ako, alipin mo, bihag mo, ako'y iyong kung pag-ibig ang pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Gusto kita, pagkat ang kilos mo'y sadyang ibang-iba. Mahingin at malambing pa, kat ang mo sadya. Pag-ibig ko ito'y hindi na magpapago pa. Kahit sabi na mali ako, alipin mo, bihag mo, ako'y iyong kung pag-ibig ang pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Kahit sabihin na mali ako, alipin mo, bihag mo, ako'y iyong kung pag-ibig ang pag-uusapan, di ko na ililihim pa ang damdamin ko sa'yo. Sa akin ay gusto kita. Matapos ang meet-up namin na yun, naging madalas na ang pagkikita namin ni Kuya Johnny, kasama ang buong barkada namin. Si Kuya Johnny ang tumutulong sa amin sa mga pangangailangan namin sa school. Sabi niya, naniniwala siya na ang kabataan ng tunay na maghahatid ng pagbabago sa bansa. Kaya, gagawin niya ang lahat para masuportahan kami. Doon ko mas ginangaan si Kuya Johnny. Hindi lang siya masipag na negosyante. May malasakit din siya sa kapwa niya. Naikukwento ko si Kuya Johnny kay Papa at kay Kuya Benji, pati sa mama ko. Noong una ay na-appreciate naman nila ang pagtulong sa akin ng Kuya Johnny. Ngayon din sa mga kaibigan ko. Kaya masaya na rin ako. Pero lumipas ang mga araw, napansin ko mas nagiging close si Kuya Johnny sa kaibigan kong si Naomi. Nakaramdam ako ng inggit at selos dahil parang mas nabibigyan niya ng atensyon si Naomi sa lahat ng mga kaibigan namin. Kaya hindi nagtagal ang pagiging close nila. Minsan, niyaya akong lumabas ni Kuya Johnny. Nalaman kong nagkaroon pala ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan niya at ni Naomi. Pati na rin ang pamilya niya. Kahit hindi ko magawa ang magpakita ng kasiyahan sa harap ni Kuya Johnny, alam kong nakaramdam ako ng galak sa puso ko sa nangyari. Ngayon kasi pagkakataon ko na para mas mapalapit kay Kuya Johnny. Kaya ang nasabi ko na lang sa kanya,
Ganun talaga, kuya. Kung hindi siya para sa'yo, hindi siya magiging sa'yo.
ang paglabas-labas namin ni Kuya Johnny kasama ang mga tropa. Minsan kahit halos ating gabi na, yayayain ako ni Kuya Johnny na mag-midnight snack sa labas. Dahil sa gusto ko siyang makasama, tumatakas ako sa bahay at nagsasama ng kahit isang kaibigan para lang makita siya. Malungkot kasi siya at kailangan niya ng karamay, kaya naintindihan namin bakit siya ganun. Kasi nga, nag-iisa lang siya sa buhay. Ang hindi ko alam, ang madalas naming pagkikita ni Kuya Johnny at ang pagtulong niya sa akin sa pag-aaral ko ay magiging tampulan na pala ng mga chismis. At ang mga chismis ay nakarating sa aking pamilya. Isang gabi na lumabas kami ay sinundo akong bigla ni Kuya Benji, naggalit na galit. Ayaw ko pa sana umuwi pero si Kuya Johnny na mismo ang nag-udyok sa akin na sumunod sa nakatatanda kong kapatid. Pag-uwi ko ay naroon sa bahay sila Papa at Mama at lahat sila ay pinagsabihan ako tungkol sa madalas namin paglabas ni Kuya Johnny, lalo na sa gabi. Ipinagtanggol ko si Johnny dahil sabi ko, wala naman kami ginagawang masama. Napakalma ko naman ang pamilya ko pero hindi sila tumigil at habang tumatagal, lalo nila akong hinihigpitan. Dahil nahirapan ako at nailipit na ako sa sitwasyon, ilang beses ko na tinangka na magpaalam kay Johnny at wakasan na ang pagkakaibigan namin. Pero tumatanggi si Kuya Johnny. Ang katwiran niya ay nakakatulong kami sa isa't isa. Bakit kailangan na magputo kami ng ugnayan? Ayaw ko naman sabihin sa kanya ang tunay na dahilan dahil baka magalit siya sa papa ko na kaibigan niya. Dumating sa punto na kahit na hindi na naging healthy ang pagkakaibigan namin ni Johnny dahil sinusubukan kong ilayo ang loob ko sa kanya kahit nasasaktan ko. Bagay na madalas ikagalit niya sa akin. Alam kong nasasaktan ko si Johnny pero mas maigi na ito kaysa lumalim pa ang relasyon namin dalawang wala namang label. Pero kahit ganito, sabi ko sa sarili ko, kung sasabihin lang niya na mahal niya ako, baka ipaglaban ko pa siya. Ngunit, hindi niya ito sinambit kahit napagod na ako. At hindi na nga lang ako nagpakita at pumuntak sa kanya kahit kailan. The morning starts to shine with teardrops in my eyes, and here I am alone, starting to realize that my days would be better if I could learn to hide the feelings that I have for you, if I hurt inside. And my day begins with just one wish that you, hoping that tomorrow will bring me into sharing dreams with each other, making them come true, holding one another, saying all we need is you. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you will always be there. But if you go, leave me, this I swear is true. My love will
always be with you. Now my nights will end with just one wish that you to hold me in the dark and help me make it through. Cause the pain that's inside me would simply melt away if I had you here with me and promise me you'll stay. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go and leave me, this I swear is true. My love will always be with you. But will you say that you love me and show me that you care? Say when I need you, you will always be there. But if you go, leave me, this I swear is true. My love will always, my love will always, my love will always be with you. Sa tulong ng isang kaibigan ay muli kaming nagkaroon ng ugnayan ni Johnny nang mag-college ako. Ito yung mga panahong higit na higit ang pamilya ko kaya naisipan ko na maghanap ng trabaho. Si Johnny ang tumulong sa akin na makapagtrabaho sa isang fast food bilang part-time. Pero, ganun pa man, matindi ang bilin ko kay Johnny at sa kaibigan ko na hindi pwede malaman ng pamilya ko na o kahit na sino na tumulong sa akin si Johnny na magtatrabaho. Sa panahon na yon, unti-unti nang nakukuha ng lakas ng loob si Johnny. Nakakuha pala. Sorry. Sa panahon na iyon, unti-unti nang nakakuha ng lakas ng loob si Johnny, naligawan ako at ipagtapat ang lahat ng nararamdaman niya. Ewan ko, pero kahit alam ko sa sarili ko na mahal ko siya, ay hindi ko siya nagawang sagutin. I always leave the topic hanging. Siguro dahil alam ko na malayo ang edad namin at hindi rin boto sa kanya ang buong pamilya ko. Mas bata kasi ako sa kanya. Tapos, madalas din siyang nai-involve sa mga babaeng mas bata sa kanya. In short, kilala siya sa neighborhood ng babaero. Pero hindi ko naman nakikita na si Johnny ang may sala kung bakit gano'n ang nagiging karanasan niya sa mga babae. Sadyang hindi niya lang nakikita ang perfect match niya. Kaya lang ang saglit namin muling pagkakaroon ng ugnayan ay nakarating muli sa pamilya ko. Nalaman nila at nagalit sila sa ginawa kong desisyon. Pinag-resign ako ni Kuya Benji sa trabaho at pinalipat sa kumpanya ng kakilala niya.
Wala akong nagawa kundi sumunod sa desisyon ng pamilya. Para wala nang gulo. Sinuyo pa ako ni Johnny hanggang sa bahay namin, pero tinaguan ko siya. At hinayaan ko ang papa ko ang umarap at pakipag-usap sa kanya. Alam ko maraming masasakit na salitang sinabi sa kanya si papa. Masakit man sa akin at kahit si Johnny ang kumukumpeto sa akin, kailangan ko siyang palayain para na rin sa ikatatahimik ng pamilya. The strength and will to keep on. No one else can make it in this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe with every time you make me feel really good inside. You push me out. I'm about to keep on. You're on my side, but no one seems to listen. And if you go, you know the tears that help the show. It breaks heart, very hard. It's hard beating back and scars. It's your smile, your face and lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me make me say, I need you to walk away, 'cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I got you with me. Anyway, Thank you. kahit nahihirapan ako, lalo na hindi lang ako ang nawalay sa minamahal ko, kundi nawalan din ako ng isang kaibigan na tumutulong sa akin maabot ang mga pangarap ko. Wala akong choice kundi hindi ganito para sa pamilya ko. Sinusubukan kong buksan ang puso ko sa ibang lalaki, pero hindi rin tumatagal ang relasyon namin dahil hinahanap ko si Joy sa kanya. Nabalitaan ko na isang araw ay meron na naman ibang babae na naliling kay Johnny. At mas bata pa ito sa akin. Ewan ko, pero nasaktan ako nang mabalitaan ko yun. Nagsiselos ako at sa isip ko, gusto kong hindi sila magkatuluyan para magkaroon ako ng pagkakataon na bumalik kay Johnny. Kapag kaya ko na siya panindigan sa pamilya ko. Gusto ko magkaayos kami dahil alam ko doon lang ako magkakaroon ng ganap na katahimikan at kasiyahan. Pero, paano ba ang gagawin ko? Kaya ko pa kayang ayusin ang connection namin ni Johnny na sinira ko dahil naluwag ako at hindi ko siya ipinaglaban. Nagmamahal, Nicole. Yun. Oh, ayan na si Nicole. How sad, Nicole. Alam mo, ito yung tinatawag natin na ano, Hinayang ng pag-ibig. hindi lang yun. Let's say, we had the right love at the wrong time. Somewhere down the road. Somewhere down the road. Hindi, alam mo, alamin natin kung sino, ano yung mga, pwede ko na muna tanggalin. Yun, alamin natin kung ano yung magiging reaction, no, ng ating mga bisita. Ba't nawawala yung mga bisita natin? Nasa sila? Sir Elmer, Angel. Okay, Yun. O sige, si ano na lang muna. Tanong yung pinakinggan mo yung kwento.
Ay, di, si Mami na lang. Si Mami nakatutok, eh. Kaya ba? Oo. Ganun mo natin. Oh, malay, kung sakaling anak mo yun, no? Ito, may situation na naman ko. Oh, Kung sakaling daw anak mo, yung silicone. Oh. Tapos, Ay, mas matanda sa kanya eh. mas matanda sa kanya ng 95 years old. Barkada ng tatay niya eh. Pero mas bata daw sa tatay. Yung lalaki. Barkada ng tatay niya, ni Jerry. Pero, Jerry. kunti lang naman yung lamang ng ano. Pero mas matanda si Jerry dun sa... Batang sa pagkakasa. Parang ano eh, ang sabi niya, nagpapagawa ng motor. Ang tatay niya doon. Si Jerry. Mekaniko kasi. Suki. So ikaw, dahil... si Jerry na nga lang muna. Jerry. Ang ulirang ama. Dali. So, ulirang ama sa investigador. Hello. Ayun. Ayan, ang masasabi ko lang. Kasi sa atin naman, ang realidad naman is age doesn't matter. Oo. Ayan, kung talagang nagmamahalan yung dalawang personalidad, Oo. ayan. Ginawa ko ng ano. Oo, dapat lang. Seryoso topic dito. Oo. Ayan, no? Ngayon, kung mahal nila yung isa't isa at nakikita ko naman na talaga naman ay hindi naman siguro Kasi ilang beses silang naghiwalay, pinagtagpo. dahil ayaw mo ano. Oo. Dapat hayaan na lang silang maging masaya. Kasi hindi naman kasi para dun sa sa magulang, ito sinasabi ko dun sa magulang, tingnan nyo na lang kung tingin nyo sa dalawang magsintirot ay okay naman sila dun sa tayo nila, sa sitwasyon nila. Sa sitwasyon nila. Oo. Hayaan na lang. Hayaan na lang, and then ang importante doon, gabayan na lang yung kanila. Oo. Total, pag-graduate naman na eh. Graduating daw eh. Pero siguro graduate na to kasi kailan pa niya sinulat to, tapos na yung school niya. Oo nga. Diba? Graduate na nga siguro. Sa bagay, para naman doon sa bata naman, ito naman kung talagang kayo, ito naman masasabi ko, huwag kayo masyadong nagmamadali. Dahil may tamang panahon para dyan. So, unahin yung mga pangarap sa buhay. Yes. Darating din yung time kung talagang kayo, yung panahon na makakapagsabi mo na kayo talaga. Yes. Yan lang ang masasabi ko, hindi masyadong mahaba, hindi rin masyadong maiksi. Maraming salamat po. Si ano naman? Si Mami. Ayun mo, Mami. Si Angel. Angel San. Masakit na yung san niya. Sige, si ano na lang. Si Ate Alice. Ang ating Regina Aegis. Expert. The expert. The expert. The expert. O yan. Ikaw. Pinakinggan mo naman ang kwento ni Nicole, di ba? So, anong masasabi mo? Para sa akin, para kay Nicole, saka kay Kuya. Kuya Johnny. Kuya Johnny. Kung mahal naman nila ang isa't isa, sa tingin nilang, ito yung panghabang buhay na, saka, pagpaalam sa magulang. Oo. Pagpaalam nila sa magulang ni Nicole, lalo na kung si Kuya. Oo, kasi kaibigan niya yung tatay. Nasira yung pagkakaibigan dahil nandun. Bilang respeto na din. Wala namang wala namang connection yun doon sa pagkakaibigan kung mahal talaga nila yung isa't isa. Diba? So, kung sa tingin nilang sila na talaga, patuloy na. Okay, so yun, bago ko tawagin si Bobby kasi siya naman nakakanta ng dedication song. Sabihin ko na yung aking punto de vista dito, Nicole. Alam mo, minsan napansin ko ba't parang pang-tatlo na yata natin itong ganitong kwento, no? Na malaki yung agwan ng edad. Uso ba yan yun? Uso, no? Uso, no? So yun, actually, Nicole, okay naman yung ginawa mo
sa akin, that's past is past na. So, you need to move on with the past mistakes. Pero siguro, intindihin mo na lang din yung iyong family ba't nila ginawa yun before. Di ba? Kasi bata pa siya nun eh. Parang senior, sabi niya is high school, senior high school yata. So, syempre, talagang pag-hihigpitan ka ng parents mo by that time. No? And, pero pinakita naman ni Johnny na talagang, alam mo, supported ka niya, sinuportahan ka pa niya, di ba? Tinutulungan ka kami sa pag-aaral, binigyan ka ng part-time job, no? Pero, nandun pa rin yung pagkontra ng pamilya. Ang sa akin, siguro, ang dahan-dahan lang, sabi niya, imahasan mo rin. Kalma ka lang. Kumbaga, okay lang yun, mag-reconnect ka sa kanya agad. Pero dahil nakikita mo, meron na naman daw siyang, yun kasi yung fear ng pamilya eh. Kasi, parang, from time to time, may nalilig na mas bata sa kanya dito kay Judy. So, parang naging tag niya yata doon sa community, parang babae. Kumbaga, no? So, chick boy. Na mga youngsters pa yung So, medyo doon siguro nagkakaroon ng Pero, ako, tignan mo na lang, no? Pwede ka mag-reconnect siguro kay Jody kasi nagtapat naman siya ng pagmamahal sa'yo. Pero alamin mo, kung ano yung muna yung relasyon ng dalawang, yung bagong nadidig sa kanya. Kasi, kung magka-relasyon na sila, so, learn to let go na lang and move on, no? Pwede naman kayo maging magkaibigan ni Johnny, hindi mo siya at mag-settle ka. Kumbaga, kausapin mo siya, mag-reconnect ka, just to settle everything. And, kung hindi naman magka-relasyon si Johnny at nachichismis lang ulit, katulad nung nangyari sa inyo nung unang senior high school ka, pwede naman siguro. Pwede naman mag-try ng third chance na nga ito third chance. Pero, pag meron na siyang karelasyon, move on na. Siguro, para matahimikan lang, mag-reconnect ka sa kanya, magkaibigan, humingi ka ng sorry, and explain everything. Mag-ayos kayo, and kapag nagkapatawaran, nagkaroon ng closure, mas maganda. Ang makaka-move on ka na ng tuluyan mo. Kasi, pwedeng ang kasama dyan kasi, Bobby, pwedeng may halo ring guilt sa kanya. So, kasi, tsaka nagano siya nag-ghosting siya. Parang ghosting yung ginawa niya Bigla na lang siya hindi nagpakita. Naguluhan din kasi siya. Oo, naguluhan siya doon tayo. Naguluhan ba siya? Oo, so syempre, masasaktan talaga na matindi yung no, lalo na yung guy na yan is already established, mature, baka mamaya naghahanap na yun ng makakasama niya talaga sa buhay. Tapos, minsan ganun yung nagiging problema pag malaki yung distance ng edad. No? Nag-ano pa yung isa, nag-explore pa yung isa, nako-confuse pa yung isa sa kung ano yung nararamdaman niya. The other one is, sure na. So, yun. So, ngayon, ikaw naman, Bobby, ano masabi mo? Para diretso tayo pagtapos mong magsabi ng iyong nilalaman ng iyong puso. Ayun, para kay Nicole, yung kwento niyo parang yung sa kanta na pinagtagpo pero hindi pinatahana. So, actually, mama at papa ko malaking agwat ng edad nila. Ganyan din, tutol yung magulang ng mama ko kasi 12 years yung agwat ng edad. So, ang maganda kasi doon, lumaban yung nanay ko. Sinundan niya sa Maynila, tapos nag-success si nanay kasi kami ang sinanay ang pinakasalan. Although may ibang pamilya na una, pero sabi nga nila pag mahal mo talaga, magiging matagumpay ang lahat. Basta matyaga ka lang. Kasi ganun talaga, dada ka sa pagsuko. Sa utas ng karami. Kaya nito, laban na. Dahil doon, nagkaroon sila ng napakasipag na anak na si Bobby. Yes po. Kaya ako nabuo. Kaya siya nabuo. Okay. So, yun, ano naman ang dedicated na song mo kay Nicole? Nicole, iaalin mo na lang sa kanya yung tunay na oras, kung mahal mo siya at nakikita mo naman may mahal na siya iba, let them be. Alaala na lang lahat, gawin mo motivation yung experience mo kasi may ilalaan si Lord na para sa'yo.
kanya by Ogie Alcacil. Ang ating dedication song. Nicole, para sa'yo, this is our dedication song. Namulat ako at ngayon'y nag-iisa pagkatapos ng ulan. Bagamat nakalipas na ang mga sandali, ay nagmumuni kung ako'y nakwakil. Pinipilit mang sabihin na ito'y wala sa akin, ngunit bakit hanggang ngayon natulog ko pa rin? Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin, sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko. Kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan, ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Star FM. At sa ating gabi ay nag-iisa lang ay namastan ang larawan mo, at ngayon'y bumalik nang siya'y kapiling pa. Alaala na buong magdama. Kung sakaling man isipin na ito'y wala sa akin, sana'y dinggin ang tinig kong nag-iisa pa rin. Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin, sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko. Kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan, ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Sa kanya pa rin babalik sigaw ng damdamin, sa kanya pa rin sasaya bulong ng puso ko. Kung buhay pa ang alaala ng ating nakaraan, ang pagmamahal at panahon, ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya. Sa kanya. O diba? Resperado version. Ayan, para yan sa'yo, Nicole. Hope you share our page sa mga kakilala mo, at masabi mo sa mga kakilala mo na pwede silang mag-send ng kanilang natatanging kwento ng pag-ibig. Kaya naman, syempre hindi mabubuo ang programang ito hindi sa tulong ng ating kapita-pitagang mga sponsors. Salamat po sa inyo ng taus-puso. Quezon City Mayor Joy Belmonte, SMDC Development Corporation, Barangay Santo Cristo Chairman Mac Navarro,
At sa ating councilors ng District 1, Councilor Dolay Villarmente, salamat po. Char Ferrer, Bernard Herrera, at Councilor Joseph Buico. Siyempre, maraming salamat po sa personal collection at sa CB Laurea Plaques and Trophies. Yun. So, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa Heart Journals, Radio Bar, and nandito na po tayo sa bago nating bahay every Wednesday. And every Friday twice a week na po kami makikita, Wednesday and Friday po. No? Kung kami po ay hindi nakakapag-live, ipagpaumanin nyo, pero ibubuhos namin ang isang buhos lahat ng mga videos niya. Yes, yan. Pasensya po kayo. Muli, no? Sa mga gustong mag-share ng kanilang kwento, ay tignan lang ninyo yung email address na pwede ninyong sendan ng inyong mga kwento, or pwede po kayo na direkta ng mag-PM doon, mag-direct message doon sa aming page na Heart Journals TFS sa Facebook. Yes, totoo yan. Dahil ginagawa sa programa na may advocacy na mabawasan ang banta ng anxiety at depression. Dahil totoo naman talaga, lahat ng kwento dito, talagang totoong tao, totoong mga sender po talaga, para po kayo ay matulungan na maka-survive sa inyong anxiety na nararanasan sa buhay. And of course, meron tayong bagong activity every Friday, no, yung ating outreach sa mga homeless dun sa May Tomas Morato. Sa mga gusto kong mag-donate, mag-sponsor, no, actually, bawat sponsorship po na binibigay ninyo sa programa ng Heart Journals, may part po dyan na nilalagay namin sa charity. Para doon po sa ating mga kababayan na hindi masyadong nabibless, no, matulungan natin sila. And pwede naman po na may buong programa, pati po yung ating radio bar, yung ating search for Ultimate Diva and the Balladeer, sponsoran nyo. Or kung gusto niyo po yung amin pong cause na yung Heart Journals Inspire, para doon sa pamimigay natin mga pagkain actually, no? Tsaka basic needs doon sa ating mga homeless. In kind, blessing po. Pwede po yun, pwede rin po yun. At umiikot din po kasi kami kasama ng ibang mga NGOs and social civic groups sa mga institutions. Nagbibigay po kami ng mga awitin, no, entertainment doon sa mga kababayan natin doon. At no cost po yun doon sa organizer ng mga charity events. No? So dyan po natin nilalagay kung ano po yung inyong mga sponsorship sa amin. Hindi lang to basta kwentuhan, entertainment na mula sa puso. Yes, totoo yan. Dahil nananatili po kaming nananalig. Siyempre, lagi naman din tayo nagdadasal. At humihingi kami sa inyo ng suporta sa pamamagitan po ng pag-share po ng pages, pag-like po ng page ng Heart Journal TFS. Kung meron po tayong website at sa lahat po na may mga kakilala po na singers, mapababae po at lalaki. Meron po tayong ongoing singing contest na meron na po tayong grand finalist. Kung kayo may kakilala, kapamilya na mahilig at magaling kumanta, we are looking for a diva and balladeer. Para po yan maging part ng Heart Journals family next year, permanent, no? Kasi itong mga kasama natin, buwan-buwan, tinatry natin sila, no, na kumbaga ito ay kanilang na training ground for the next year. Yes, stepping stone. And isa pa pala, no, dun po sa Heart Journals search for Ultimate Diva and Balladeer, alam naman natin na may registration siya. Yes. So, totoo po yun. Meron po siyang registration kasi po para po yun sa ating mga production people, production cost. Sobrang liit lang kasi 50,000 yung grand final. Yes, and meron pang in-kind na napakalaki, no? In-kind na nako, mas malaki pa dun sa cash price ng value. Pero, bukod doon, meron din naman, ino-open din naman natin dito, doon sa mga marginalized, no, from the indigent families. Kung ikaw ay singer na walang kakaya ng bayaran, or mag-register ng 500 pesos, welcome ka pa rin. Just to hope na kailangan mong kumuha sa inyong barangay ng indigency, certificate of indigency. Yes. And ang willingness na ipakita or ma-interview kayo for documentation ng ating team kasi
kasama kasi yan sa Hard Journals Inspire na. Yes po. Kasi malay nyo, yung kwento nyo ay kapupulutan po talaga ng aral sa inspirasyon. So malaking bagay po yan na ma-share nyo po. Okay, so yun. No? At dahil dyan, tayo po ay magpapaalam na dahil nasa isang lugar tayo na medyo maaga naman ngayon ng closing time. So, ako po muli. Siyempre, ikaw muna. Ako po si Kagawad Bobby Estepanyo, Kagawad po ng Barangay Kaunlaran na nagsasabi, send your entries for more chances of winning. At ako naman, ang inyong DJ RJ Guapito. Oy, bago pala akong magpaalam, meron po pala akong gig. No, guest po ako sa isang gig sa July 7 ng mga Triskelion, yung Music Kapatid. Ito po ay benefit show din, no? Para dun sa mga may sakit naming mga kapatid, tatlo yun, no? Gustong tulungan ng mga Triskelion. So, mga brothers and sisters na Tau Gamma Phi, Tau Gamma Sigma, magkita-kita po tayo, no? July 7 po yan. Sa Loyola Heights, no? Ay, search na lang yung page ko for more details. Yes. Okay, so, muli, ako po si RJ Guapito, nagsasabing, may forever, kaya huwag kang bitter. At ito po, ang inyong Hard Journals Radio Bars. Sa Coco Bistro.